Yung fanbase yung 18, 'di ba? Lagi akong nun, Yeah! message pag birthday mo na, alam niyo po ba si Pablo, maano siya sarap, marunong siya sarap. So ako, kiniklik ko yung mga sinesend nila. Naugulat ako dahil hindi ako kumbaga, as much as napaka-rap nerd ko, ang dami ko pa rin hindi na i-explore ng mga artists eh. And nagulat ako na magaling ka pala talaga mag-rap, magaling ka magsulat. Bingo, di ba? Ganyan-ganyan yung... Ewan ko mga repa. Ganyan yung reaction ko. Yo, what's up everyone? Good evening. Ayan, magandang gabi. Evening natin nare-record to. What's up everyone? I know it's been a while. It's been a while since nakapag-upload ako at nakapag-record. Sobrang busy lang tayo sa buhay-buhay natin. Marami tayong trabaho mga repa. Pero, eto, nung nakita ko tong video na to, tong ire-react natin, sobrang natuwa ako. Sobrang tinigil ko lahat ng gagawin natin, gagawin ko, ginagawa namin para makapag-react dito mga repa. Sino pa ba? Diba? Interview ni mahal na pinuno. Ayan. Ni Olbap, ni Pablo, ang pinakahenyo, pinakamalupit sa Mahalima. Ayan. So nakita ko to mga repa. So si Looney mga repa, in-interview si Olbap sa kanyang segment na Break It Down. Ayan, Break It Down. Ito yung nagre-react sila ng mga battle ng flip top. So kung hindi kayo familiar sa flip top, ito yung parang balagtasan, makabagong balagtasan na nagsasagutan sa pamamagitan ng pagra-rap, 'di ba? Nagkukutsaan, nagtutuksuhan. Ayan. Pero enough of that mga repo. Huwag na natin patagalin to. Sobrang excited na ako i-react to. Hindi ko papanoorin yung buong video dahil wala naman akong pakialam dun sa battle rap ng flip top mga repa. Papanoorin lang natin yung interview mismo dun sa part kay Olbap, kay Pinuno mga repa. So let's go, samahan niyo ako. Alright. Welcome back to Break It Down at ngayong gabi, Pablo, meron mga tayong repa. napaka-special na guest. We got Pablo from SB19. What's up everyone? Brother. So sa hindi nakakilala sa nag-i-interview kay Pablo dito mga repa, siya po si Looney pero most of you naman alam kung kilala nyo sa show. Isa siyang sikat na rapper, battle MC din siya sa Flip Top, pero bago pa siya makilala sa Flip Top, kilala ko na to si Idol Looney. Isa sa mga idol natin na sinusubaybayan at sinusuportahan kasi nakakasama siya dati ni Sumalangit Nawa ni Sir Francis Magalona, si Sir Kiko, ayan, si Kuya Kiko. Ayan, so galing siya sa grupong Stick Figas. Maganda yung mga kanta niya mga repa, I suggest check nyo. Ayan, so si Looney, may segment siya sa kanyang channel na Break It Down. Yun yung nagre-react siya sa mga battle sa Flip Top. At sobrang taas lang ng dito sumaas yung respeto ko kay Idol Looney kasi binigyan niya ng chance na i-interview si Pinunong Pablo. So normally kasi ang mga ini-interview na dito mga repa is mga rapper lang din. Nagulat ako nung nakita ko na in-interview niya si Pablo, kaya nireact ko na kagad mga repa. Wala nang pag-aatubili. At lalong tumaas yung respeto ko kay Idol. Kumbaga idol ko na siya mga repa. Mas lalo ko pa siyang in-idol dito kasi way back, naalala niyo yung nag-react tayo dun kay sa Josh issue, yung kay Ato, na may mga criteria na binigay si Ato na kung dapat yung hip hop bla bla bla, alam niyo na. Ito yung isa example mga repa, 'di ba? Nasa lahat sa mundo ng hip hop lahat ay kasya. Binigyan ng chance ni Looney na ma-interview si Pablo, 'di ba? Well, mostly puro mga rapper lang yung ini-interview niya dito. It only means, 'di ba, na may respeto rin si Idol Looney sa Mahalima. Kilala niya Tapos kilala niya rin si Pablo at binigyan niya ng chance na makasama dito sa segment na to. So I suggest check mo yung buong segment na to sa channel ni Idol Looney. Ayan, Break It Down. Let's go. Maraming salamat dahil nandito ka. Alam ko nagugulat sila ngayon na nandito ka. Sobra. Napaka-grateful ko na nabigyan mo ako ng oras sa sobrang busy ninyo. At alam ko meron kayong concert na parating this katapusan and June 1, di ba? May 31 and June 1, yeah, di ba? May 31, June 1. Actually, yung May 31 namin, sold out na yun. Yung June 1 na lang, yung Dayton. Nice. Saan ba to? Saan to? Sa Philippine Arena. Wow. Yung malaking stage. Yung ano ko yun na pangarap ko makatugtog doon. Pero yung first time namin First time doon, nyo. sa totoo lang. Ano yung nun, capacity? 55,000. Wow! Congrats sa Mahaliman agad mga repa. O bumili na ba kayo ng tickets nyo?
Iba talaga ang SB19. Sumalig yun, sabi. Kamusta? Anong mga pinagkakabalahan mo ngayon maliban sa bago niyong nirelease na music video na yung Dungka? Dungka. Napapanood ko yun. Ang ganda, ang galing ng production, ang angas nung nung backdrop niyo na po. Nakakatuwa lang mga repa. Ito yung sinasabi ko na sobrang respeto ni Looney sa Mahalima. Kilala niya, bukod lang sa kilala, hindi lang niya kilala at in-interview for the clout. In-interview at kilala niya talaga dahil nire-respeto niya pagdating sa musika. So sana lahat din ng mga hip-hopan dyan or totoong mga hip-hop man kayo or hindi di ba? Maging open-minded din kayo. Puro speakers. Oo. Paano niyo Wala yung naisip sounds. yun na anong Sa visuals, kasi syempre marami kaming gustong sabihin. Actually yung kanta na Dungka, para yun sa mga, yung mga walang parang ingay na hindi ka paniniwalaan. Parang kumbaga binabash ka or kumbaga hindi gusto yung awit mo. Para pag nangaasa ka, alam mo yun, parang instead na tigilan mo yung ginagawa mo, mas gagawin mo pa. Tumigil nga, gagawin mo pa lalo para maasar yung mga tao. So, yun yung pinakamalaking speakers na kaya kami nagtayo ng mountain of speakers kasi gusto namin sabihin na wala kaming pakialam kung ano sabihin nyo sa amin, gagawin namin yung gusto namin. Nice. Lahat ng kung mga naasar kayo, mas lalo namin kayo aasarin. Ingay pa, ganun. So that goes sa mga basher nila, di ba mga repa? So parang yun yung gusto nung patunayan ng ating boys, ng ating Mahalima mga repa na kahit anong basyo sa kanila, wala na Na ano na solidified na yung estado nila sa musika di ba? So lalo kayong maaasar kasi gagalingan pa lalo ng Mahalima, di ba? Para sa mga basher lang to mga repa. Ganun siya. May mga nag-speculate na parang disbacked ba yung kanta na yun or ano ba yun? Mas generalized ba yun? May Easter eggs ba doon? Disback. Disback talaga sa lahat ng talagang bumubuka sa amin. Kasi sa totoo lang, tagal-tagal na namin sa industriya. Wala naman kami tinapakan. Pero talagang Yun yung point doon, di ba? Wala silang tinatapakan. Pero bakit nyo binabash yung mga, di ba, Mahalima? Kayo talaga. pag gusto mo kaming talagang subukan, Papalagan. Papalag. kami. Papalag. Totoo lang, yung istorya talaga niyan. Meron kami sa grupo. Gustong-gusto niya pumalag. Niya pumalag. Syempre kami, as a group kami. Kung wala naman kaming plano, wala kaming vision, kung wala kaming linyang sinusundan, pwede naman. Kasi exercise yun. Totoo. As an artist, gusto mo rin talagang sinusubok, sin-challenge yung sarili mo na lumaban sa mga ganyan. Lalo na, art din yan music. Totoo. So, meron kaming kagrupo na gustong-gusto niya. Sabi ko, kalmahan mo lang. Lalabas tayo ng kanta na malupitan. Talaga yung pasabog, yung madidinig na lahat ng tao, ano yung gusto nating sabihin. So, itong kagrupo mo ba, si ano ba to? Si Josh Collins. Josh Collins. Pinangalanan. So, ito na nga. So, it all boils down to dun sa issue pa rin na parang kinikriticize, di ba sila? Di ba? Parang kagaya nun yung recently na nanalo si Josh sa Hip Hop Awards, di ba? So, imbis na makipag-away yung Mahalima, matalino. Dinaan nila sa music. Ganun talaga. So, saludo talaga. Josh Collins. Dahil parang feeling ko siya yata yung parang medyo nabanggit ba siya? Na name drop ba siya? Or medyo siya yung parang naging focal point nung Alam ko nung time na yun, kasi meron nung parang umingay. Kasi parang merong usapin sa awards. ano yata yun? Sa Wish. Awards. Yan. Andun din dapat ako nun kaso may sakit ako nung time na yun. Hindi ko alam kung nandun ka rin. Wala rin ako. Wala rin ako. Hindi ko alam may sakit ako nun or ano. Papahinga ako sa bahay. Pero alam ko, naggagawa ata ako ng kanta nun, album. Kasi meron kaming tinatapos na album nga. So yung kaka-release lang namin ng album. Yun nga, hinirang siya na nakamit niya yung award na to. Tapos parang Kaya alam mo, paputulin ko lang. Parang sobrang sarap kakwentuhan nito ni Pinuno Para ang dami mong, ang taba ng utak Parang alam mo yun, ang sustansya, ang dami mong sustansya na makukuha. kami atang pumapalag at daming bumubuka or di sumasang-ayon. Okay lang naman may mga ganun. Pero may one artist na, ayun nga, yung pinatamaan siya about dun sa award na yun. So parang sabi niyo, wala naman akong ginagawa. Parang kung naglalabas lang ako ng music Ito yung music Totoo ko. naman. Hip-hop naman. Diba? Parang ganun. Totoo naman.
Tapos, nung naglabas nga si Abra, idol si Abra eh. Oo. Napakinggan na yung mga kanta. Paano nyo tinanggap yun nung narinig nyo for the first time? Okay, sa mga hindi nakakaalam, yun yung parang may sinabi si Abra or lyrics, yung na-react na rin natin yun eh. At sa mga hindi nakakaalam mga repa, si Abra at si Looney magtropa. So, medyo weird, medyo kakatuwa lang, di ba, na hindi pala weird, medyo nakakatuwa na binigyan ng chance ni Idol Looney na makapag-voice out si Pablo dito. So hopefully hindi lang si Pablo, susunod yung mga imbitahan niya, sina Josh, sina lahat, 'di ba? Yung sina Philip, 'di ba? Alam naman natin sila yung rappers talaga. Pero kung mas maganda yung 5, 'di ba? Maimbitahan din ni Looney, alright? So yun lang. Time. Actually ako, una, kinilig ako. Talaga? Hindi naman kinilig. Na parang na-excite ka na parang, na-excite ako. uy, butik ito na yung Abra. chance na, kasi syempre yung music nyo, di ba, pangkalahatan, mga ano, tas parang ito yung chance mo na ipakita yung side mo. Dahil alam ko si Pablo, kahit dati pa, first time ko na-meet si Pablo dito in person, pero sa internet, maraming beses na yung fanbase yung 18, di ba? Lagi akong, ano nun, Yeah. message lalo pag birthday mo na, alam niyo po ba si Pablo, maano siya sa rap, marunong siya sa rap. So ako, kiniklik ko yung mga sinesend nila. Naugulat ako dahil hindi ako kumbaga, as much as napaka-rap nerd ko, ang dami ko pa rin hindi na explore ng mga artists eh. And nagulat ako na magaling ka pala talaga mag-rap, magaling ka magsulat. Bingo, 'di ba? Ganyan-ganyan yung ewan ko mga repa, ganyan yung reaction ko. 'Di ba? Kung babalikan niyo yung mga dati kong video nung una ako nag-video react sa kanta ni Pablo. 'Di ba? Sobrang Magaling ka. I mean, kasi ang nakikita ko sa SB19 dati na parang boy group na kumakanta, hindi ko alam na may mga rappers. Ganon din talaga yung ano ko. Ganon din. Ang hindi pa ako masyadong dive deep sa mahalima mga repa. Na ganun level yung parang attention to detail na binibigay dun sa lyricismo. Yung pinakauna ko na napanood yung Laluna. Ako, Okay. ako hindi terminado. Yun na, pati yung visuals, yung kung paano mo ni-rap, kung paano mo... Nagulat ako na gano'n na pala kalawak yung saklaw ng rap, na umaabot na talaga siya sa iba't ibang genre, na i-inject na siya sa iba't ibang Exactly yung point ko dati tsaka yung reaction ko, 'di ba? Sa lalo na dun sa determinado yung visual lyricism ni Pinuno. Sobrang grabe, hands down talaga. uri ng music. Sipin nyo, veteranong rapper na to, si Idol Looney. Ganon yung respeto at reaksyon niya sa talento, 'di ba, ni Pablo? Kasi feeling ko, ano ka rin nung napanood ko yung yung music video na yun, pati nung narinig ko yung kanta, para nakita ko sa'yo na wala kang borders din pagdating sa creativity, na mas gusto mo na tinatranscend yung, Music. lahat, age, Sa totoo lang preference. yung kwento ko dun. Kasi sa bahay namin, maliit lang yung bahay namin, Chris. As in, parang pag tumayo ako sa gitna, kita mo lahat. Ganon. talaga. Yung mga magulang ko nag-abroad, tas nanay ko sa umaga, sa ganang trabaho. So, ang mga kapatid ko, kung ano yung pinapakinggan nila, napapakinggan ko rin. Mm. So, yung mga kapatid ko, nakikinig ng metal, magugulat ko. Sa umaga pa lang, natutulog ka, magigising ka. So, hindi naman sa gusto ko yun, pero since na-expose ako, nagugustuhan ko na rin siya kasi wala naman akong magagawa nadidinig ko yung Na-appreciate mo na din siya. na-appreciate ko. Hindi ko, Slipknot, yan, mga ganyan, Escape the Fate, yan, kung ano pinapatutugtog nila. Tapos yung kapatid ko naman, mahilig sa hip-hop. So, napapakinggan ko na rin, sina Hopsin, ganyan. Oh, Hopsin. Hop, Idol yun, bro. Napalupit. Ill Mind, no? Oo, Ill Mind of Mind. Hopsin. 8, 5, 6, 7, 8 yan. Astig. Solid yan na yung album niyan. Sina J. Cole yan. J. Cole talaga pinaka-favorite ko na rapper. So kasi yung stilo niya. Tapos, ayun, parang halo-halo na yung napapakinggan ko. Nahilig talaga ako sa music. Sabi ko, marunong naman, tinry ko mag-rap, ganyan. Instruments din. Instruments, gitara, piano, konti. Grabe pala to si Pablo. Diba? Ganyan reaksyon ko nun.
Diba? Grabe sa utak at talino at galing. Ganon siya nagsimula. Tapos, nung college, talagang na-engganyo ako sa pagsulat ng rap. Kasi yung meron akong subject na gusto kong pinapasukan. Though, hindi naman ako never ako nag-cutting. Mama, hindi ako nag-cutting. Never ako nag-cutting na nakapagtapos man ng pag-aaral ng kolehiyo. Meron akong subject na literary criticism. Yung subject na yun. Tsaka creative writing. Tapos, dun, mahilig ako magsulat ng poetry. So, parang dun ko... Yun yung, yung foundation mo, poetry talaga. Poetry talaga. Yung free writing, ganyan. Astig. Tapos, yung term paper namin, kailangan namin mag-publish ng novel o kaya poetry, ganyan. So, doon ako nainganyo magsulat. Tapos, na-explore ko yung pagsulat ng rap. Tapos, di talaga ako rapper nung una. Pero, since nga, na-expose sa mga kapatid ko, sinubukan ko paunti-unti. Nag-rap ako sa tabi-tabi. Tapos, nahilig ako sa flip top. Kasi lupit mang sulatan sa flip top. Lalo na pag nakakarinig ka ng bars, yung matitinding bara na... Hindi mo alam kung saan nagsimula, kung paano kinonstruct, di ba? Pero yung last na napanood ko nga yung sa Break It Down yung kay yung sinabi ni Katana na parang okay Poseidon, okay ka lang dyan sa taas. Okay lang si Hades sa ilalim. Angas na. Papakahusay nung linya na yan. Kumbaga parang magiging proud ka talaga pag ganun yung naisip mo kasi hindi siya basta-basta eh. Nandun yung magic nung pagsulat ng mga salita. Yun yung talagang naengganyo ko. So, nung tumanda ako. Sige. Doon na, nag-start na ako magsulat ng kanta at age of 14. Nag-start ako tapos Galing. na-develop hanggang tumanda ako. Tapos napunta ako dito sa SB19. 14, nagsusulat ka na. 14. Yun yung perfect age talaga eh, na parang i-expose mo yung sarili mo dyan para pagdating mo ng mga 20, meron ka ng 6 years na experience. Tas, ano ka ba? Ilang taon yung nung una ka nagka-break? Ilang taon ka? Like, yung nakilala ako. nakilala ka? Oo. 23 na. Doon na, So, meron ka na enough experience nun. Kung 14 ka pa na nagsimula. Totoo. sa totoo lang, yung writing ko kasi, mas sinasarili. Kumbaga, nagpa-perform ako for myself. Pero nung 23 ako, parang nagtatrabaho ako sa BPO company. BPO. Parehas na. Doon din ako galing BPO. Din ako dati. Tapos, nagtatrabaho ako. Tapos, bisit ako. Kasi parang, pucha, di dapat ito yung ginagawa ko. Hindi naman ako para dito. Hindi ito yung gusto ko eh. Yung frustration. Frustration. Parang, gusto ko suntukin yung keyboard, yung gano'n. Tapos, may nakita akong parang kumpanya na naghahanap sila ng talent. Ano mo yung pag passion mo, tapos uhaw ka na makilala or marinig yung mga awitin mo, subukan mo. Pakalam ako sa nanay ko, resign ako. Siyempre, ayaw nila umpisa. Kasi 3 taon din ako nag-train eh. Tapos ang sabi ng kumpanya sa akin, gagawin kitang solo artist. Parang gano'n yung sabi sa akin. Di siyempre, ensayo ako everyday. Mag-try ako magsulat, ganyan. Tapos pinasok ako sa grupo. Doon na punta. Doon nagsimula yung SB9. Ilang taon ka nun? First time ko na 21 ako nag-start. So, bali, bago ilabas yung SB19, mga 3 taon kami nag-training. Saan yun na-meet yung isa't isa? Doon na sa kumpanya. Doon na sa kumpanya na yun, okay. Tapos, nag-training kami sama-sama. Tapos, yun sabi sa akin, gagawin na ako solo artist. Tapos bigla akong ginawang leader nung grupo na yun. Kaya pinuno yung tawag sa'yo. Parang... Pinuno, diba? ako, I don't like working in a group setting eh. Kasi meticuloso ako sa mga pag hindi align sa gusto kong mangyari, parang medyo nagpipintig agad yung parang medyo Cozy ka. Tapos yung mga gano'n. Hindi naman din ako magaling sa mga lahat ng bagay kasi originally hindi ko gusto magsayaw. Gusto ko lang mag-perform instruments and all. Tapos doon kinailangan ko matuto. Siyempre, knowing my flaws. Mahirap ba? Ako hindi kasi marunong sumayaw eh. Magkano mo katagal na natutunan yung skill na yun? Hanggang ngayon, struggle pa rin ako. Ako pinakamabagal kumuha ng steps. Sa amin. Pero parang hindi halata. Ewan ko guys pero hindi to dahil lambo lang. Ewan ko, kayo ba? Parang hindi naman halata, di ba? Na nag-struggle siya. Pero pag gusto mo kasi, hindi ka naman titigilan eh. Ensayo ko lang na ensayo.
Totoo. Totoo. Ganun siya. Pero sa sa songwriting, syempre sabi mo, bata ka pa lang, 14 ka pa lang, di ba, nagsusulat ka na. May mga nabago ba? Or meron ka bang mga may mga routine ka ba? Or mga ritual pag nagsusulat ka? Ritual. Ako personally, pag gumagawa ako ng kanta, gusto ko sama yung kapatid ko. Kasi producer din siya. Producer siya. Bukod sa producer siya, gusto ko yung nakakakuha ko ng opinion ng iba. Hindi lang sa akin. Honest. Oo. Tsaka pag kapatid ko kasi, kami, straight to the point kami. Instant and honest feedback, di ba? Kumbaga pag pangit, ganun kami. Totoo Yung yun. wala nang halo-halo, ang pangit niyan. Kumbaga wala nang sugar coating, wala nang bola. Pag sinabing pangit yan, ibahin mo. Yun yung gusto ni Pablo. Diba? Parang, which is tama. Kasi nga naman, kapag sinugar coat siya ng kapatid niya na, pwede na yan. Tapos i-release niya yung kanta na hindi pala maganda, diba? Fair enough. Yeah, wag natin gawin yan. Kasi pag may iba kang katrabaho, parang ang dami pang sugar coating. Yun. Yun yung term. Ng proseso. Totoo yun. Yun. Tapos, natuto ako mag-produce dahil din sa SB19. Kasi, ayun nga, nagkaroon ng pandemya. Parang, if walang kikilos, paano na? Kung walang gagawa, nangyari sa amin? So, from that point on, nag-aaral ako mag-produce. Tapos, nagtulungan kami ng kapatid ko. Tapos ever since then, na-enjoy ko na siya. Nakabumili ng equipment, ganyan. Ang dami ko na nagasto. So ikaw na rin nagmi-mix, master, lahat? Yung una naming kanta, ako yung nag-mix. Pero right now, hindi na ako nag-mix and master. Pero inaral ko rin siya. So, ang ginagawa ko sa grupo ng SB19, gagawa ang demo, kanta, tapos ako rin magre-record sa kanila. Pero yung mixing kasi matrabaho yun eh. Yung mahirap na trabaho. Tsaka ang hirap magkaroon ng producer's ear. Oo, yun. Na parang tuwing makikinig ka ng kanta, yung technicality na ng mixing yung inaano, imbis na yung substance ng kanta, di ba? Minsan nangyayari yun eh. Yun. Tapos, yung mixing tsaka mastering sa iba na namin pinapagawa. Pero lahat ng yung pag-ayos nun, pag-record sa mga... Ikaw nagte-tech? Ako po, nagte-tech. Astig. Tapos dati, lang kami, yung kumot, ganyan. Kumot, Kumot, kasi alam mo, may tricycle, madidinig sa May aso, may manok. Ganon kami nag-start ng SB19 na parang lahat, parang ginagapang siya. Parang lahat, small talaga, start small. Pero nairaos. Tapos unti-unti, nakaipon, pambili ng... Hanggang ngayon kami pa rin yung Diba? Kaya grabe talaga yung respeto sa Mahalim. Yung pinagdaanan nila. Talagang ito yung grind talaga eh. Grind talaga, grabe yung ginawa nila. Hindi yung kagaya ng iba na boop, diba? So lahat kayo dun sumusulat o hindi? Sumusulat lahat, pero major ako talaga yung nagsusulat sa amin. Pero for this album, yung kaka-release lang namin, talagang nagtulungan kami para, alam mo yun, parang tinest yung skills. Parang meron ba kayong expertise each? Parang merong magaling sumayaw, merong magaling kumanta. Ganun ba kayo binuo? Or parang tinitrain nyo yung sarili nyo na parang sa lahat ng departments, kahit papano alam nyo na... Hindi kami ganun binuo, actually. Yeah. Pero nakita ko na may strength talaga. So meron kaming, iba-iba kasi kami ng personalidad eh. Parang meron talaga yung parang comedian. Hindi naman comedian, pero alam mo yung personality, bubbly, bright. Okay. Pero ang husay kumanta tsaka sumayaw. Tapos yung isa naman, sobrang lalim ng boses. Parang si Estel yata yung bubbly, diba? Yung magaling kumanta at sumayaw. Sobrang lalim boses, kilala natin yung syempre si Ken. Tapos rapper din and all. Tapos yung isa, creative mind. Siya yung ng mga music video namin. Siya yung Justin. Diba? So lahat kami may toka, may kanya-kanya kaming strengths na pag pinagsasama kami, talagang nakakabuo agad kami ng whole production. Kasi pagdating naman sa paglabas ng music, hindi lang siya instrumentation, vocals and all. Meron pang marketing, alam mo yun, parang meron music video, visuals and all. Paano mo palalabasin yung personalidad mo dun sa music para... At nagtutulong-tulong talaga sila. May contribution talaga, diba? Ganun yung hard work, ganun yung grind nila. Authentic pakinggan. Kapag gumagawa ako ng kanta, hindi ko parang, ito dapat yung susundin nyo Parang kailangan may input nila palagi or kung ano yung style na paano nila bibirahin yung kanta. Gusto ko dun. Kasi yun yung nagpapalabas ng magic ng kanta. Yeah, that's right. So, about influences naman, sino yung mga major influences mo sa music growing up na nag-shape ng songwriting sensibilities mo ngayon? Songwriting, madami.
Like foreign. Foreign, local. Foreign, paborito ko talaga Queen. Gusto ko yung Queen, oh. malikot yung utak. Gusto ko yung parang Bohemian Rhapsody pa lang, madidinig mo na kung gaano katindi yung, parang walang boundaries. Yeah. Walang Para siyang mahabang kanta na hindi dragging. Siya yung May first enjoy mo na, lahat. di ba, may enjoy mo yung bawat part eh. Yun. Tapos, sa mga rap, ngayon, dami kong pakinggan eh. Yun nga na, Hopsin, Lil Wayne, J. Cole, yan, Kendrick. Andyan na NF, I don't know if NF, familiar ka, yeah. mahusay. Iba rin yung music niya, yung pagka-cinematic, tapos lalabihan mo ng rap song. Yeah. Napakalupit. Dito, kayo, Steve Bill, Looney, Stick Figures, Talaga? Abra, actually. Abra, lagi namin pinapakinggan yung mga awit niyo. Salamat. Solid eh. Wala na, I mean, yun, yung mga... Diba, mga repang? Simple lang, respeto sa isa't isa, open-minded sa musika, diba? Ang saya eh. Diba, bakit marami pa rin mga basher at hater? Yun lang ang tanong natin. Actually... Nakakatuwa at nakakatouch yung gantong usapan na, diba? Pagiging open-minded ng bawat isa. At respeto. all-encompassing eh. Kasi pag nakikinig ako ng music, ayoko lang talagang nakakahon eh. Gusto ko marami akong, kumbaga, baon. Para pag gumawa ako ng music. May bago kang plugins, no? Parang ganun. Inspirasyon na lahat. Pero pag gumagawa ako, once na mag-start ako magawa, hindi ako nakikinig ng kahit anong music. Ako rin. Kasi maano ka eh. Ma-osmosis ka eh. Di ba? So, for a month, talagang wala akong papakinggan. Magka-create na ako. Tapos if ever may nasulat akong linya, ginugoogle ko rin, meron na ba nakasulat nito? Or para ma-check mo. Tapos pag wala pa, parang sarap sa loob. Sarap sa feeling. Kasi parang original idea, okay na okay. Mga ganun din. Nagkaka-ano ka ba? Nagkaka-writer's block ka rin? Paano mo hinahandle pag ganun? May creative block ka? Never pa. Hindi mo na... Hindi ko Iba talaga. Hindi, kasi Walang writer's block, bro. Ang mahirap. Grabe lang talaga kasi ang utak ni Pablo, mga repa. Yun lang masabi ko. Sobrang, di ba? Sa akin, parang, ang hirap sa akin, parang obsessed ako. So, kapag nagsinimulan ko, tatapusin, i-ano mo talaga. pipigain ko talaga ng pipigain. Kahit sabihin mo wala. Pwede akong magpahinga, isang oras, 30 minutes. Pero kahit nagpapahinga ako, iniisip ko pa rin eh. Kumbaga yung pahinga ko, naghahanap lang ako ng inspirasyon para tumuloy yung pagsulat ko. Pero hanggang nandyan yan, kahit katulugan ko, matutulog ako, naiisip ko pa rin ano yung susulat ko. So, di ko alam. Actually, meron yung writer's block, yung idea ng writer's block, sinulatan ko rin yun. Para, kumbaga, yun nga, siguro nung college ako, nagsusulat ako, tapos yun nga, siguro na-experience ko yung writer's block. Tapos, nung na-experience ko what if yun yung maging tema topic. ko. Tema ko. So, Galing. Pero siguro sobrang pag-uhaw ka rin talaga. Hindi mapipigilan talaga yun na lumabas sa'yo. Lalo na pag yung lahat ng feelings mo and minsan yung subconscious mo yung magsasabi na ready ka na eh. Kasi yung conscious mind natin, kailangan pa nating utuin minsan eh. Na parang, kailangan, kasi alam mo yun, yung utak mo mas powerful sa'yo. So, kailangan mo maging mas powerful sa kanya. And contradicting siya kasi siya yung nagpapagalaw sa lahat eh. Pero, yun nga, merong certain kind of awareness ka sa sarili mo na para maano mo rin yung writer's block eh. Nakakagulat din na, like ko tinatanong yun eh, sa mga songwriters, paano nyo hinahandle yung writer's block, yung creative block? Lalo na pag, tulad nyo na... Hindi na-writer's block si Pablo kasi sobrang taba ng utak at siksik ng utak. Ganun lang yun, di ba? Yun, dami ng successful songs. Paano nyo hinahandle yung pressure para talunin yung last release nyo? Yun ba yung, kumbaga, tinitingnan nyo ba na ganun? Tinitingnan nyo ba sa dami ng views, sa engagement, o sa mismong feeling lang ng song? Actually, lahat eh. Lahat ng... Kasi pag nasa industry ka, hindi lang naman pwede about yourself na kailangan smart ka rin sa galaw. Hindi pwedeng selfish ka. Siyempre, meron kang mga kumbaga, meron kang goal. Kung na-hit mo to last time, gusto mo ma-hit to. Itong buong album namin na nilabas, parang ang tanong namin, paano ba higitan yung sagad na? Kasi sinasagad naman namin lagi eh. Pero gusto mo, after ka makagawa ng bago, better than what you've done before. So, yun lagi yung tanong namin, isip kami, ano bang pwede natin i-level up. Pero pagdating sa
paggawa ng music, number one talaga, yung authenticity. Kung ano yung Totoo. nararamdaman mo. Kasi kung ano Totoo. yung, kumbaga, pag nagpe-perform ka, hindi mo mapipeke eh. Kapag hindi ikaw yun, nararamdaman ng mga Ang tao. tao eh. Lalo na pag hindi mo na-enjoy yung performance mo. Yun yung vibe na ibibigay mo sa kanila. Totoo. So, number one sa amin yun na parang lahat ng, yung purpose, yung messaging, dapat tayo yun. Kung hindi tayo yun, huwag nyo na lang ilabas. Walang connection. Ikaw nyo na lang. Hindi tayo yan. Yun. Ultimately, kahit Galing, anong no? sabihin ng mga tao, ito naman ilabas yung music, kahit mga fans namin, sinasabi yun eh. Ito na lang ilabas yung music. Okay, papakinggan namin kayo. Pero kung hindi yan yung nafe-feel namin or hindi yan yung dinadanas namin ngayon, hindi na ilalabas yan. Ganon siya. May listening pa rin, babalansihin mo lang. Kasi gano'n naman eh. Kahit naman may art, paano ba mabubuhay yung art mo? Kailangan mong maging smart sa lahat ng galaw mo. Grabe, si Pablo, Renaissance man. Galing. A man of many hats. Sa tingin mo, kung hindi pumutok yung career as a musician, dahil mahilig ka sa rap and sa rhymes, tingin mo, merong in an alternate universe, si Pablo, kaya niya maging battle rapper? Okay, so tinatanong niya kung pwede raw ba si Pablo sa flip top. Parang ganun. kumbaga naging hypothetical ba yan sa utak mo? Like, growing up? Battle rapper. Yeah. Tingin mo you can handle? Imagine ko siya eh. Alam mo, di ba kasi alam mo yung mga bata, nagba-battle rap din lang sila eh. Parang biro-biroan. Kami rin ng mga kapatid ko, ganun din. Siyempre, merong point na inimagine ko na nakikipaglabanan ako, tagisan ng salita. Pero ibang mundo yung battle rap eh. Ibang-iba siya eh. Meron siyang similarity sa paggawa ng music, pero pag rap kasi, di ba, kuwari, say, nakikipag-battle ka na, bilangan ng suntok yan eh. Pag sa music, nagkukwento ka eh. Nagkukwento. Tsaka vibe. May narrative. Ang galing talaga ni Pablo. Napakagaling nung pagkukumpara niya, 'di ba? Sa battle rap totoo, parang bilangan ng suntok, pak. Sa paggawa ng music ng kanta, para ka nagkukwento. Galing talaga. All, mas maganda, mas dynamic, kumbaga nafe-feel ng audience mo. Pero pag battle rap, kailangan talaga punchline. Tsaka yung skin as a battle rapper Yun din. Tingin mo kaya mong i-handle yun na may sumisigaw sa mukha mo. Ganun personal ka. Kung ako lang, sasabihin ko hindi eh. Pero kasi meron nag-call center agent din ako bago ako pumasok to. Kaya ako nag-quit. Kasi meron akong tawag na natanggap. Irate? Irate na customer. Pag tawag sa akin, pinagmumura ako. Tapos nanay ko dinamay. Iba na yun. Tapos after nun, wala na. Nag-resign na ako. Parang hindi ko masisigmura. Lalo pag personals, hindi ko kaya. Iba rin talaga, no? Ano yun? So, yun. Napakagandang mga sagot. At salamat sa pagsagot doon sa mga tanong na yun. Napaka-curious. Curious lang din talaga ako sa kung paano mo hinahandle yung mga bagay-bagay sa dami ng ganap ninyo. And gaya na sinabi mo, mga battle raps na pinapanood mo dati sa Flip Top, ano yung pinaka tumatak sa'yo ng mga battle na hindi mo Apakadami. Siguro yung recent ko napapanood ulit, yung I don't know if pag-TikTok ka kasi merong Okay, so dito natin puputulin yung video reaction natin kasi papunta na sila dun sa part na ang tatalakayin nila is yung flip top na and then magre-react sila dun sa mismong video ng flip top. So talagang pinanood lang natin yung casual na interview ni Idol Looney kay syempre kay Idol Pinuno Pablo about dun sa mga history ni alam niyo na, yung mga gusto nating malaman. Ito kasi ay yung part na about flip top na. So kung gusto niyo pa rin mapanood yung buong video, punta lang kayo sa channel ni Idol Looney. Tas search nyo lang tong Break It Down Rap Battle episode 315. Pero for sure naman yung iba alam na to. Pero yun lang, hanggang dito na lang tayo mga repa. Sana nag-enjoy kayo doon dahil sobrang nag-enjoy ako. Sana supportahan nyo pa itong mga gantong video natin. Alam nyo nang gagawin nyo. Ako po si Zach Meister ng Zach Meister Show. Ayan, goodbye and good night.